ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagtigil ng pagtibok ng puso ay sinasabing hudyat na ikaw ay wala ng buhay. Kapag ikaw ay namatay, mamamatay na din ang puso. Ikaw kabarangay, namatayan ka na ba ng puso at ilang beses mo na itong binuhay? Dear Papa Dudut, hello po, ako po si Annie, 15 years old na po ako sa ngayon. Pero ang kwento pong isi-share ko sa inyo ay nangyari noong 10 years old pa lamang ako. 5 years ago po nang mangyari ang para sa akin ay nakaka-inspire at masayang kwento. Ipapakilala ko din po sa inyo sa kwentong ito ang aking mommy na si Cherry, 33 years old siya noon. 8 years naman pong byuda si mommy noong mangyari ang kwento na ito. Nawala po si daddy noong 2 years old pa lamang ako. Pero kahit nawala po si daddy ay naging okay naman po kami ni mami sa tulong ng mga lolo at lola ko sa parehong side. Hindi na po nagtrabaho pa si mami mula nang mawala si daddy dahil hindi po siya makapag-concentrate sa ginagawa niya kapag naaalala niya si daddy. Opo, Papa Dudut, kahit 8 years na ang nangyari ay affected pa din po si mami sa pagkawala ni daddy. Ang maganda lang po ay hindi ako naapektuhan sa nararamdaman ni mami kasi hindi niya po ako pinabayaan. Lagi niyang sinasabi na ako ang bumubuhay kay daddy dahil madami daw kaming pagkakahawig. Pati na daw po ang ilang ugali naming dalawa ay magkapareho. Mahal na mahal po ako ni mami at mahal na mahal ko po siya. Dahil nga po dalawa na lamang kami ay masyado na kaming naging open sa isa't isa. Kahit bata ako ay nakakapagsabi ako ng lahat ng nararamdaman ko kay mami at ganon din si mami sa akin. Pati nga ang maliliit na desisyon minsan ay nagtatanong pa siya sa akin at kung anong suggestion ko ay binibigyang halaga ni mami. Sa araw-araw na kwentuhan naming dalawa ay hindi lumilipas ang araw na hindi namin napagkwentuhan si daddy. Kaya nga po parang buhay pa din si daddy. Kahit na hindi ganon kadami ang memory ko sa kanya, ay parang napakahaba na rin ang pinagsamahan namin. Dahil nga po sa mga kwento ni Mami, Papa Dudut. Hello po, Mami. Oh, dumating ka na pala. Kumusta ang school, anak? Okay naman po. Tapos na ba ang assignments mo? Opo, Mami. Very good, anak. May gusto ka ba? Milk o chocolate drink? Kaya ko na po magtimpla, Mami. Tulungan ko po kayo sa pagtitiklop ng mga damit. Ay sige, para malaman mo kung paano. Alam ko na po kung paano. Ha? Paano ka natuto? Noon ko pa po kayo pinapanood kung paano niyo po ginagawa kaya alam ko na po. Naku, ito talagang anak ko na to. Manang-mana ka sa tatay mo. Mahilig din po ba magtiklop ng damit si Daddy? Oo, bonding namin to ng daddy mo. Kahit pagod yun sa trabaho niya, tinutulungan pa rin niya ako. Lalo na nung pinagbubuntis kita. Naku, ingat na ingat yun sa'yo. Ayaw niya akong mapapagod kasi daw baka mapagod ka rin. Nakakatuwa naman si Daddy. Kaya nga nung lumabas ka na, sobrang saya ng daddy mo. Sana po nandito siya, no? Oo, anak. Isa sa mga dasal ko nung nabubuhay pa siya. Sana masamahan ka niya ng matagal. Kaso wala eh. Nawala agad ang daddy mo. Mami, huwag ka na po malungkot. Sorry anak, bigla ko lang naalala ang daddy mo. Siguro naman po, kahit wala na siya, lagi pa din niya tayong binabantayan. Sigurado yun anak. Alam mo ba, pag birthday mo, gusto niya magsisimba tayo. Palagi niyang pinagdadasal noon na maging malusog ka.
Bakit po ganun? Ang alin? Bakit si Daddy laging pinagdadasal na maging healthy ako, pero siya po ang nagkasakit? Hindi ko din alam, anak. Mahiwaga talaga ang buhay. Mami, huwag niyo po akong iiwan ha. Hindi, anak. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang iniwan sa akin ng daddy mo kaya lagi kitang iingatan. Thank you po, Mami. Mahal ka namin ng daddy mo. Mami, huwag ka nang umiyak. Kwento ka na lang po ng masasayang ginawa ni Daddy dati. Oo nga. Ayaw pa naman ng daddy mo na nalulungkot tayo. Bigla ako tuloy naalala yung daddy mo. Hindi magaling magpatawa pero lagi niyang pinipilit mag-joke pag nakikita niyang malungkot ako. Talaga po? Oo. Pinipilit niyang maging nakakatawa pero hindi talaga eh. Kaya mas natatawa ako pag pinipilit niyang magpatawa. Ano pong sinasabi ni Daddy? Wala namang kakaiba. Basta ang goal niya, pasayahin ako. Kaya kahit sa kanya mismo ako natawa at hindi sa joke niya, masaya na rin siya. Paano po ulit kayo nagkakilala ni Daddy? Magkaklase kami. Tapos ayun, nanligaw siya sa akin. Pero dahil high school pa lang kami noon, hanggang kwentuhan lang sa bahay nila at bahay namin ang pwede noon. Ano pong sinasabi ni na Lolo tsaka ni Lola? Sa pagpunta namin sa kanya-kanya naming bahay noon, naging close siya sa mga magulang ko at naging close ako sa mga magulang niya. Kasi may tiwala sila sa amin na dun lang kami sa mga bahay namin noon nagkikita. Ang bait po pala ni Daddy. Oo, mapagkakatiwalaan talaga ang daddy mo. Sana maging pareho kami ni Daddy sa lahat ng bagay. Sigurado yan, anak. Pag nakikita kita, lagi kong nakikita ang daddy mo sa'yo. Kaya mabait ka eh. Nakuha mo yun sa daddy mo. Kaya nga po lagi ako nagpapakabait, Mami. Halika nga rito. Payakap si Mami. I love you, anak. I love you too, Mami. Naku, parang maiiyak na naman ako. Magtiklop na nga tayo ng mga damit. Oo nga po. Yung mga uniform mo, ako na magtitiklop kasi paplantsahin ko pa yan. Opo. Ikaw ang magtiklop ng mga t-shirt. Sige po. Ganito po ba? Wow, ang galing naman ng anak ko. Ang galing kasi ganyan din magtiklop ang daddy mo, ayos na ayos. Talaga po? Oo. Namimiss niyo pa din po ba si Daddy hanggang ngayon? Oo naman, hindi matatapos yon. Hindi ko siya makakalimutan. Bakit anak? Wala po. Anak, hindi wala yan. Sige na, sabihin mo na sa akin. Naiinggit po kasi ako sa mga classmate ko pag nakikita ko sila na kasama po nila yung daddy nila. Ay, ang anak ko. Halika nga. Yakapin ka nga ulit ni Mami. Tandaan mo, mahal ka ng daddy mo kahit wala na siya dito. Papadudot na awa sa akin si Mami nung sa wakas ay nasabi ko na din sa kanya na sobrang lungkot ko kapag nakikita ko ang mga kaklase ko na may mga daddy pa. Natatanong ko sa sarili ko kung bakit ang agang nawala ni Daddy, hindi man lang kami nagkasama ng matagal. Sa mga kwento po ni Mami ay kilalang kilala ko na po si Daddy pero iba pa din. Yung nahahawakan ko siya at nakakausap. Nakita ko din po kung gaano naawa sa akin si Mami noon na sa edad kong yon ay gano'n na ang bitbit ko sa dibdib ko. Kaya lalo niya pong pinapakita ang pagmamahal sa akin para mapunan ang pagkawala ng daddy ko. Papadudot palaging nagpupunta si Mami sa sementeryo para dalawin ang puntod ni Daddy. Pero hindi niya po ako na isasama dahil bata pa daw ako noon. Kaya matapos kong aminin sa kanya yung nararamdaman kong lungkot ay sinabihan niya ako na isasama sa sementeryo sa susunod na pagpunta niya. Hindi ko po matandaan noon kung magiging masaya ba ako kasi ang makikita ko lang naman ay ang nicho ni Daddy at hindi si Daddy mismo. Pero ang naaalala ko po ay pinilit kong maging masaya kahit na hindi ko naman makikita si Daddy. Gusto kong makausap si Daddy kahit sa nicho lamang niya
Ang dami kong itatanong at madami din akong ikukwento. Kaya noong dumating ang araw na yon ay naghanda ako sa pagdalaw ko kay Daddy. Kaso po ay may hindi inaasahang pangyayari, Papa Dudut. Anak, eto na tayo. Asan po si Daddy? Ayan, sandali natakpan yung lapida niya. Upo ka muna dyan anak, maglilinis lang ako. Okay po. Madumi na pala rito. Sana pala nagdala ako ng walis. Tulungan ko po kayo. Wag na anak, madumi. Ako na lang. Okay lang po sa akin, Mami. Wag na anak, wala tayong dalang pamunas. Pero Mami… Mabilis lang to anak. Diyan ka umupo sa malilim. Teka, ililipat ko lang dyan yung mga bag natin para di maarawan. Sige po. Ang tagal ko na kasing hindi nakabalik dito. Ilang buwan na rin. Mami, yan po mga dumi, saan po ilalagay? Dito muna iipunin ko. Baka po magalit yung kamag-anak ng may nicho na paglalagyan nyo. Sandali lang naman, aalisin ko din agad, iipunin ko lang. Okay po. May tubig dyan anak, uminom ka na lang kung nauuhaw ka. Opo. Dad, pasensya ka na ha. Hindi ako nakabalik ng ilang buwan. Bala ko sana sa birthday mo sa 1 buwan pa ako pupunta. Pero namimiss ka na kasi ng anak mo. Hindi bale, lilinisin ko muna tong lugar mo para magkausap kayo ng anak mo. Hi, Daddy! Oh, kita mo yung anak mo? Ang laki na, di ba? Daddy, kumusta ka po? Naku Dad, excited yung anak mo na malaman na isasama ko siya dito ngayon. Hindi ko siya naisasama dati kasi bata pa siya. Baka makasagap ng sakit, mahirap na. Daddy, gusto mo po ng tubig? Kita mo? Parehong-pareho kayo ng anak mo. Ganyan-ganyan ka masyadong maalalahanin. Manang-mana sa'yo yan. Ikaw na ikaw. Daddy, namimiss na kita. Sana po nandito ka. Anak, huwag kang malungkot. Sige ka, malulungkot din ang daddy mo niyan. Sorry po, Daddy. I love you po. Kita mo, Dad? Kasing sweet mo rin. Saka habang lumalaki siya, nagiging kamukha mo na siya, oh. Anak, sabihin mo yung grades mo kay Daddy. Mataas po ako sa math, Daddy. Tsaka po sa iba pang subjects. Mag-aaral po talaga ako ng mabuti. Kita mo, kasing talino mo rin siya, Dad. Ay, sandali. Malilim na dito. Halika na dito, anak. Ililipat ko na dyan yung mga gamit. Anong ginagawa nyo? Ho? Anong ginawa nyo sa puntod ng asawa ko? Ay, sorry sir. Nilagay ko lang sandali yung mga nilinis ko dito. Inipon ko lang pero aalisin ko din po. Ililipat ko lang tong gamit namin dito. Naglinis ka dyan sa harap nyo, pero dinumihan mo naman tong harap ng puntod ng asawa ko. Hindi naman po sa ganun. Lilinisin ko rin naman po agad. Naabutan nyo lang na madumi. Grabe kayo, parang hindi nag-iisip. Sobra naman huyang sinasabi nyo. Kung sa inyo ko kaya gawin yan, okay lang ba sa inyo? Sinabi ko naman ho na lilinisan ko. Eto ho, pinupulot ko na. Pinupulot mo? Eh ang mga naiiwang dumi, paano mo papagpagin dyan? Hindi ko naman ho iiwanan. Bakit hindi nyo muna ako patapusin bago kayo magalit? Yung tambakan mo ng basura ang harap namin, kagalit-galit na yon. Lilinisin ko nga ho, hindi nyo ba maintindihan yon? Ewan ko lang ha, ilang taon nang nakalibing ang asawa ko dito. Wala naman nang gaganyan sa amin dati. Ngayon lang. Ay nako. Ikaw pa ang galit? Sir, pasensya na po kayo. Hindi naman po nagkakalat ang mami ko. Ne, kitang-kita yung kalat. Kita mo na, tinuturuan mo pang magsinungaling ang bata. Sobra na po yan ha. Okay lang na bulyawan niyo ko kasi mali ako. Pero wag niyong sabihan ng sinungaling ang anak ko. Sabi ko, tinuturuan mo magsinungaling. Mami, wag na po kayong makipag-away. Hindi naman ako nakikipag-away, anak. Kita mo na, nagsisinungaling ka, kaya natututo sa iyo yung bata. Laki ng problema niyo? Ako pa ang may problema. Sir, wag niyo na pong awayin ng mami ko. Mami, tutulungan kitang maglinis. Wag na anak, kaya ko na to. Diyan ka na lang sa malilim. Papa Dudut, napaaway si Mami dahil sa inipon niyang mga kalat at basura na tinanggal niya sa puntod ni Daddy. Pero
lilinisin naman po niya yon. Hindi lang po sila nagkaintindihan ng lalaki na asawa nung nakalibing sa katabing nicho. Si Mami mabait pero medyo mataray po siya kaya hindi din po niya tinigilan yung lalaki. Habang naglilinis si Mami ay inaway niya din yung lalaki. Pero kinakausap pa din ako ni Mami na huwag siyang gayahin dahil mali ang makipag-away. Pero hindi mapigilan ni Mami. Pag may sinabi yung lalaki ay sasagot din siya. Noong nakita ni Mami na umiiyak na ako ay tumahimik na siya. Mahabang katahimikan tapos ay nag-sorry sa akin si Mami. Sinabi ko na mag-sorry din siya sa lalaki at makipag-ayos para wala na siyang kaaway. Kaso nung humingi ng pasensya si Mami, nasabi pa nung lalaki na yon na yan na yon? Nalinis mo na yan? Akala ko lilinisin mong maigi. Magagalit pa muli sana si Mami pero napatingin siya sa akin. Hindi niya alam kung paano lilinisin yung lapag noong nicho na pinag-ipunan niya ng mga natanggal na damong ligaw, basura at kalat sa nicho ni Daddy, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, problemado si Mami pero gusto niyang walang masabi yung lalaki. Ayaw na din niyang makipag-away pa dahil napahiya na siya sa akin. Ayaw niyang magaya ko ang pakikipag-away. Kaya kahit palaban si Mami ay pinigil niya talaga ang sarili niya na pumatol pa. Naintindihan ko din naman yung lalaki sa kabilang banda kung bakit siya nagsungit. Hanggang sa naalala ni Mami na sa pagpasok sa sementeryo ay may nagbebenta ng walis at iba pang mga panglinis. Kaya kinausap niya ako. Total ay malapit lang naman yung entrance ng sementeryo kung saan ay nakalibing si Daddy. Ang sabi niya na iiwan niya ako at ako munang magbantay ng mga gamit namin. Kahit alangan si Mami ay sinabi niya na mabilis lamang siya. May bibilhin lamang siya sa labas. Pumayag ako, Papa Dudut, kasi madami din yung dala namin para bitbitin pa ni Mami palabas at pabalik sa loob. Saka baka isipin ng lalaki na aalis na kami at iiwan na marumi ang harapan ng puntod ng asawa niya. Pag-alis ni Mami ay pinagbilin niya sa akin na dito lamang ako sa nicho. Samantala ay dumalaw din sa sementeryo ng araw na yon ang kakilala namin. Yung pinagbilinan niya ay paminsan-minsan naman akong tinitingnan bilang pagbabantay. Nakita ko yung lalaki na nakaupo sa harapan noong puntod ng asawa niya at sobrang lungkot nung lalaking kanina ay masungit. Kaya nilapitan ko siya at inalok ng tubig. Hello po. Oh, bakit? Gusto niyo po ng tubig? Huwag ka dyan, mainit. Dito ka sa lilim. Salamat po. Bakit mo ako binibigyan ng tubig? Baka magalit ang mami mo. Hindi naman po bad si Mami. Hindi ko naman sinasabi na bad siya. Ang bad lang yung ginawa niya. Opo, bad nga po yun. Pero lilinisin naman po talaga niya pagkatapos niyang linisin yung kay Daddy. Inipon niya lang po dyan. Kita mo naman na problema siya kung paano lilinisin niya mga alikabok, lupa at iba pang naiwang dumi dyan. Pagdating po namin dito, marami na rin po talagang mga alikabok at saka lupa dyan. Medyo madumi na din po sa harap nyo, kaya hindi po lahat yan si Mami ang may gawa. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, turo po sa akin ni Mami, wag daw po ako magsisinungaling. Asensya ka na kung nasabihan kitang nagsinungaling kanina, ha? Nabigla lang ako. Kalimutan nyo na po yun. Inom na po muna kayo. Eto po. Salamat. Mabait po ang mami ko. Sigurado po naiintindihan niya kung bakit kayo nagalit. Nabigla lang po siguro ang mami ko kaya po niya nasabi yung mga nasabi niya kanina.
Mabait nga ang mami mo. Kasi maganda ang turo niya sa'yo eh. Opo, gusto po ng mami ko na maging pareho ako ni daddy ko. Mabait. Nasaan ang daddy mo? Siya po yung nakalibing dyan. Ganun ba? Sorry. 8 years na po siya nandyan. Asawa niyo po ba yung nandyan sa inyo? Oo, 12 years naman siyang nandyan. Bakit po siya namatay? Nagkasakit siya. Pareho po pala sila ng daddy ko. Daddy! Pareho po kayo ng asawa ni Sir! Ay, ano nga pong pangalan nyo? Harry. Ayun! Yung asawa po ni Sir Harry, pareho mo po, Daddy! Namatay din po sa sakit. Nakakatuwa ka naman. Kinakausap mo ang daddy mo. Opo, bakit kayo po? Hindi nyo po ba kinakausap ang asawa nyo? Hindi eh. Po? Ano pong ginagawa nyo pag nandito kayo? Nakatingin lang? Nagdadasal. Ako din po nagdasal kanina. Pero pagkatapos po, ayun, nag-usap na po kami ng daddy ko. Talaga? Opo, kaya kausapin nyo din po si Ma'am. Sige po, nadidinig niya kayo. Sige na po, iniintay niya po kayong magsalita. Sige na nga. Minda, kamusta ka na? Ako, mabuti naman. Maganda na yung takbo ng kumpanya natin. Sige na po, wag na po kayong mahiya sa akin. Ikaw talagang bata ka. Sige na nga, kakausapin ko pa siya. Teka, ano ang pangalan mo? Ani po. Okay. Minda, ito si Ani. Bago kong kaibigan. Siya nagsabi, kausapin daw kita. Kaya eto, kinakausap kita ngayon. Mahal na mahal pa rin kita. Hindi ka nawawala sa puso ko. Sobrang mahal na mahal niyo po si Ma'am Minda? Oo, kaya sobrang lungkot ko nung nawala siya. Ngayon po, malungkot pa rin ba kayo? Oo. Naku, dapat po masaya na kayo. Kasi baka malungkot din si Ma'am Minda kapag po malungkot kayo hanggang ngayon. Hindi ko pa alam paano matanggap eh. Isipin niyo po na masaya siya ngayon para po matanggap niyo. Ikaw ba? Natanggap mo na ba na wala na ang daddy mo? Opo, pero yun nga lang po. Tuwing nakikita ko na may daddy yung classmates ko, naiinggit po ako. Pero ngayon po na nakausap ko na siya, pipilitin ko na po na hindi na mainggit. Nakakabilib ka naman. Bakit po? Kasi ikaw pa ang nagtuturo sa akin paano makarecover. Nasaan po ba ang mga anak nyo? Wala kaming naging anak. Bakit po? Wala eh. Hindi kami magkaanak. Di bali po, di isipin nyo na lang na anak nyo ako at saka iisipin ko na parang kayo yung second daddy ko. Para ka naman matanda. 10 years old na po ako. Nakakatuwa ka. Ayan, masaya na po kayo. Salamat. Huwag din po kayong magalit kay Mami ha. Hindi na. Sabi ko nga, nabigla lang ako kanina. Yan, mas masarap po kapag walang kaaway. Yun po ang laging sinasabi sa akin ng mami ko. Ang lalaki nga pong tinutukoy ko ay si Sir Henry. 50 years old po siya noon, byudo at walang anak. Nagtatawanan po kami nang dumating si Mami at nagtaka ang nanay ko kung bakit kami nagtatawanan. Magagalit pa sana si Mami pero sinabi ko na hindi nagalit sa kanya si Sir Harry kaya hindi na siya nagsalita pa. Maya-maya ay humingi ng sorry si Sir Harry kay Mami at hindi kumibo si Mami pero alam ko na okay na siya kaya lang ayaw pa niyang tanggapin. Ganon po talaga. Pag hindi po matanggap agad ang isang bagay ay hahayaan na lang po muna natin hanggang sa gumaan na ang loob. At yun po si Mami. Pinipigilan na din ni Sir Harry si Mami na ituloy ang paglilinis pero ang sabi ni Mami ay hayaan na lamang siya at sayang naman ang binili niyang walis kung hindi niya gagamitin. Matapos maglinis ni Mami ay hinain na namin yung mga baon namin at binilungan ako ni Mami na alokin ko daw si Sir Harry. Nahihiya pa nga si Sir Harry pero napilit ko din. Baka gusto ni Sir Harry na makasama ang asawa niya kaya dinalhan ko na lamang siya, Papa Dudut.
nasa kabila. Dadalan ko po siya nitong kakanin. Sige. Sir Harry, Oh, Ani. pinapadala po ng mami ko tong kakanin. Ha? Nakakahiya naman. Huwag po kayong mahihiya. Madami po kaming baon. Wag na lang. Baka po sumama na naman ng loob ng mami ko. Kunin niyo na po. Sige na nga. Pakisabi sa mami mo, salamat. Ani, halika sandali. Okay po. Ay, may tubig na po ba kayo? Ayos na. Nakakahiya na. Ani! Sandali lang po ay kukuha ko kayo ng tubig. Wag na, Iha. Salamat sa tubig kanina. Wait lang po. Mami, bibigyan ko din po ng tubig si Sir Harry ha. Ayan, kumuha ka na lang dyan. Thank you, Mami. Sir, eto na po. Salamat. Pero wag mo na akong tawagin na sir. Hari na lang. Ay, magagalit po si Mami. Sabi niya dapat lagi po ako magalang sa kahit na po kanino. O sige, tawagin mo na lang akong Tito Hari. Okay ba yon? Sige po, okay po yun, Tito Harry. Nakakatuwa ka talagang bata ka. Teka, ano nga palang pangalan ng mami mo? Mami Cherry po, pero wag niyo na po siyang tawagin na Mami. Cherry na lang po. Ani! Sandali lang po ha, baka may ibibigay po si Mami sa inyo. Sabihin mo, tama na to. Ako pong bahala sa inyo, Tito Harry. Anak, halika na, kumain ka na. Mami, bigyan din natin si Tito Harry ng spaghetti ha. Sinong Tito Hari? Ayun po, si Tito Harry. Bakit naging Tito Hari na ang tawag mo sa kanya? Nakakatuwa po, no? Salamat dito sa bigay mo, Cherry. Teka, paano mo nalaman ng... Ay, di bali na, si Ani ang nagbigay niyan, hindi ako. Kami po ni Mami ang may bigay niyan. Tapos ito po ang spaghetti. Malapit na po kasi ang birthday ni Daddy eh. Nako, wag na, Ani. Sige po kayo, baka sumama po ang loob ni Daddy kasi ayaw niyong tanggapin yung handa niyang spaghetti. Ikaw talagang bata ka. Sige na nga. Salamat ha. Salamat, Cherry. Walang anuman. Tatawagin po sana namin kayo dito eh. Anak! Kaso wala pong kasama si Tita Minda doon sa kabila. Sinong Tita Minda? Asawa po ni Tito Harry. Namatay din po siya sa sakit kagaya po ni Daddy. Ikaw na bata ka, napaka-usisera mo. Mami, nauna pala si Tita Minda dito kasi 12 years na siya dyan. Si Daddy 8 years pa lang. Anak, hindi na maganda yan. Pinagkakalat mo na ang tungkol sa ibang tao. Si Tito Harry naman pong nagkwento sa akin. Napag-usapan lang namin kanina. Kumain ka na nga, anak. Tito Harry, pag po may kailangan ka po, sabihin niyo lang po sa amin ni Mami ha. Sige, salamat uli. Anak, huwag kang nagtatanong tungkol sa buhay ng iba. Nagkakwentuhan po kami kanina. Mabait naman po si Tito Harry eh. Kahit na. Tsaka hindi mo siya tito. Bakit po si Tito Cesar? Hindi ko naman po talaga siya tito, pero tito po ang tawag ko sa kanya. Tung batang to talaga ang daming dahilan. Galit po ba kayo kay Tito Harry? Ikaw talaga, Ani? Mami, ano pong sagot nyo? Hindi na. Parang ikaw ang nanay ah. Papadudot natapos po ang araw na yon na masaya ako dahil nakausap ko si Daddy. Nakapagsalo kami ni Mami kasama si Daddy at may bago pa akong naging kaibigan, si Tito Harry. Walang kasing saya ang araw na yon. Kaya lang po ay magkikita na lamang kami ni Tito Harry kung sakaling magkakataon uli na magkasabay kaming dumalaw sa daddy ko at siya ay kay Tita Minda. Pero syempre po sa susunod na magpunta kami ni Mami ay magdadala na kami ng panlinis para hindi na maitambak ni Mami ang mga dumi sa kabilang nicho. Pero si Mami ay napansin ko matapos naming dumalaw kay Daddy noong araw na yon ay parang nalungkot na naman siya. Kahit na hindi po niya sabihin sa akin ay nararamdaman ko po. Kilala ko po si Mami. Bata pa ako ay kaming dalawa na ang laging magkasama. Kaya kabisado ko na po siya noon, Papa Dudut. Kinausap ko si Mami at ang sabi ko ay dapat ay masaya na siya. Kasi yon din ang sinabi ko kay Tito Harry
na maging masaya siya kahit na wala na ang asawa niya. Tinanong ko si Mami noon kung ako ba ang dahilan kung bakit hindi niya magawa ang mga gusto niya. Nagulat si Mami at hindi alam ang isasagot niya sa akin. Kaya sabi ko na lamang sa kanya, dapat ay gawin niya pa din ang mga gusto niya. Sabi ko ay malaki na ako at kaya ko na ang sarili ko. Kaya hindi na niya ako kailangang pang intindihin. Magsasabi na lamang ako pag may kailangan ako. Nakita ko na po na napaisip si Mami, Papa Dudut. Isang araw ay kinausap niya ako tungkol sa importanteng desisyon niya sa buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kinausap ako ni Mami tungkol sa plano niya. Gusto niyang malaman kung okay lang sa akin na bumalik siya sa pagtatrabaho. Natuwa ako, Papa Dudut, kasi malilibang na si Mami kaya sinabi ko sa kanya na okay yon. At sabi ko pa ay ako ang maghahanda palagi ng susuotin niya. Sabi ko ako ang magtitiklop ng lahat ng mga nilabhan niya para makatulong ako sa kanya. Natawa lamang si Mami dahil hindi ko daw kailangan. Magagawa pa din naman daw naming dalawa yon. Hindi daw mawawala yung routine namin na yon kasi isa yon sa mga bonding namin. Isa pa daw ay hindi pa naman siya nag-a-apply. Tinatanong pa lamang niya ako at kung sakali mag-apply daw siya ay hindi pa din naman daw sigurado kung matatanggap siya. Kaya naman pinalakas ko ang loob ni Mami at sinabi kong magaling siya kaya matatanggap siya. Makalipas nga po ang isang linggo ay ayun na nga, Papa Dudut, may magandang balita na dumating kay Mami. Kasi may final interview na kaagad siya doon sa kumpanyang in-applyan niya. Sabi ko kay Mami ay mag-celebrate kami at natawa na lamang siya kasi interview pa lang daw. Bakit kailangan mag-celebrate kaagad? Ang sabi ko ay matatanggap siya. Natawa na lamang muli siya at wala nang nagawa. Pero mapilit ako, Papa Dudut. Sabi ko ay mag-celebrate kami pagkatapos mismo ng interview niya. Gusto ko ring sumama sa interview niya para diretso na kami sa celebration. Pumayag naman si Mami. Kinabukasan, nandun na kami sa opisina kung saan i-interviewin si Mami at maaga kaming dumating. Kaya kinausap muna ako ni Mami at ipinwesto sa may lobby kung saan ako maghihintay. Siyempre po ay daming bili ni Mami. Sinabi ko po sa kanya na huwag akong intindihin kasi baka kabahan siya sa interview niya. Nang pumasok na siya, ako naman ang naghintay sa labas nang biglang may kumausap sa akin. Anak, sigurado kang okay ka lang dito? Opo, Mami. Doon lang naman ako sa loob. Ayan naman yung receptionist, kung ano man ang mangyari, humingi ka ng tulong sa kanya, ha? Mami, huwag ka na mag-alala sa akin. Baka kabahan ka pa sa interview mo. Kakabahan talaga ako pag hindi ka okay. Okay po ako, Mami. Kaya mag-relax ka na po. Kasi parang hindi naman maganda na sinama pa kita dito. Mami, nandito naman po ako sa loob lang ng building at yung bilin niyo po, huwag makikipag-usap sa hindi ko kilala. Hindi ko po nakakalimutan yun. Basta anak ha, kapag… Mami, mag-relax ka na po, please. O siya, relax na ako. Ayan, galingan mo, Mami, ha? Ay, magaling ka na pala talaga. Ikaw, ang galing mong magpalakas ng loob, ha? Ay, sandali, kinakawayan na ako ng receptionist. O sige, papasok na ako, ha? Sige po. Ani? Po? Tito Harry! Ano pong ginagawa niyo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nandiyan po si Mami sa loob. Bakit? May interview po siya. Talaga? Opo. Mag-a-apply din po ba kayo? Hindi. Bakit po kayo nandito? Dito ako nagtatrabaho. Talaga po?
Pag natanggap po si Mami, magiging magkatrabaho na po kayo. Saan ba siya pumasok? Doon po sa may receptionist. Sandali ha, Saan po kayo pupunta? may kakausapin lang ako. Ah, sige po. Nakakatuwa naman. Magkakasama si na Mami tsaka Tito Harry sa trabaho. Pero sana matanggap si Mami. Ani, kumain ka na ba? Opo, kanina po sa bahay. Pero pagkatapos po ng interview ni Mami, kakain po kami sa labas. Ah, talaga? Opo, may gagawin po ba kayo mamaya? Gusto niyo po bang sumama sa amin ni Mami? Sige, tingnan natin kung okay sa mami mo. Matutuwa po yun, sigurado po ako. Tanungin muna natin siya. Ngayon po ba may gagawin po kayo? Wala pa naman. Samahan niyo na po muna ako dito, Tito Harry, hanggang makalabas po si Mami. Walang problema, dito lang ako. Ayan, para po paglabas ni Mami, tanungin natin siya kung pwede kayong sumama. O sige, ganun na lang. Magkwentuhan na muna tayo. Opo, madami po akong kwento. Kamusta ka? Mabuti naman po, matataas po yung grades ko. Talaga? Ang galing naman. Nanalo din po ako sa spelling bee. Nakakatuwa ka naman. Kayo po, kumusta po kayo? Okay na rin. Nakatulong yung sinabi mo na tanggapin na ang pagkawala ni Minda. Pareho po kayo ni Mami, kaya nga po magtatrabaho na siya ulit eh. Sana nga po makuha siya. Magaling ka magpayo eh. Ay, sandali. Hintayin mo ako. Bibili lang ako ng soft drinks dun sa vending machine. Sige po. Anak. Mami! Ano, tapos na po? Oo, anak. Ano pong sabi? Anak, sabi sa akin. Tanggap ako! Yay! Ang galing ng Mami ko! Kaya magse-celebrate tayo. Cherry, Harry? Ani, ito ang soft drinks. Binilan na din kita, Cherry. Ba't ka nandito? Mami, dito din po nagtatrabaho si Tito Harry. Ganun ba? Inom na kayo. Mami, sasama po si Tito Harry sa celebration natin. Papadudot, walang nagawa si Mami kundi ang pumayag na sumama si Tito Harry. Hindi na din naman siya galit sa kanya kaya pumayag siyang sumama si Tito. Masaya ang kwentuhan namin noong moment na yon pero napansin ko pong hindi pa din ganon ka-open si Mami. Nahihiya pa din siya kay Tito Harry sa nagawa niya sa sementeryo. Mukhang na-guilty talaga si Mami doon. Marami kami napagkwentuhan maliban sa isang bagay na matutuklasan pa lamang ni Mami. Nakakatuwa na nakaka-excite noong dumating yung araw ng first day ng pasok ni Mami sa trabaho. Kitang-kita na masaya siya. Alam niyang makikita niya doon si Tito Harry pero hindi niya akalain na makikita niya ito. Hindi bilang empleyado kundi bilang may-ari ng kumpanya. Kaya pala pumasa kaagad si Mami dahil sa sinabihan ni Tito Harry na tanggapin na kaagad siya noong interview. Lalong nahiya si Mami sa nalaman niya noong araw na yon. Kinausap niya ako noong umuwi siya ng hapon at sinabi niya na hindi na siya tutuloy sa pagtatrabaho sa kumpanya na yon dahil nga sa nalaman niya at naiilang siya na natanggap siya dahil sa palakasan. Pero kinausap ko si Mami at sinabi ko sa kanya na alam ko namang ginalingan niya noong interview kaya siya natanggap. Sinabi ko rin na natural na magaling siya. Kaya pag nakita ng lahat yon ay malalaman nila na deserve talaga ni Mami na makapasok doon. Kinausap ni Mami si Tito Harry na susubukan niya raw ng isang buwan. Gusto muna niyang mapatunayan sa sarili niya na kaya niya yung trabaho doon at yon ang magiging basihan ni Mami kung itutuloy niya yung trabaho doon. Pumayag naman si Tito Harry sa palugit na ibinigay ni Mami sa sarili niya. Matapos nga ang isang buwan ay hindi nagkamali si Tito Harry na tinanggap niya sa kumpanya niya si Mami. Natural daw na magaling si Mami sa trabaho niya.
Mula noon ay naging magkaibigan na sila ni Tito Harry. Hindi na nahihiya si Mami sa kanya, Papa Dudut. Minda, bakit ang linis nitong puntod mo? Tito Harry! Oh, Ani, Cherry. Kumusta, Sir Harry? Ano bang sir? Nasa labas tayo. Nasa sementeryo pa. Hari na lang. Tito Harry, kanina ka po ba? Kadarating ko lang. Kayo? Kanina pa kami. Bumili lang kami ng kandila. Naiwan sa bahay yung dadalhin dapat namin eh. Talaga? Nakita niyo ba kung sino ang naglinis dito sa puntod ni Minda? Si Mami po. Ganun ba? Nakakahiya naman. Nilinis ko na rin naman yung puntod ng asawa ko kaya nilinis ko na rin yung sa inyo. Salamat ha. Tumulong din po ako. Oo, tumulong yung batang yan. Nako, salamat Ani. Wala po yun. Ang saya nga po namin ni Mami habang naglilinis eh. Siyang nagpunas niyang puntod ni Maminda. Wow, ang galing naman ni Ani. Ang kintab ng puntod ni Minda. Siguradong matutuwa siya sa itsura ng puntod niya. Kinakausap ko nga po siya kanina. Naku, oo, kanina pa niya kinakausap si Maminda at ang daddy niya. Talaga ba, Ani? Opo. Anong sinasabi mo sa kanila? Sabi ko po na tulungan nila kayo ni Mami na matanggap na ang pagkawala nila at maging masaya na po kayong dalawa. Masaya naman ako ah. Ako rin. Naka-move on na rin ako. Bakit hindi pa po kayo maghanap ng bagong mamahalin? Anak, ano ba yung sinasabi mo? Kasi siguro po, pag may minamahal na ulit kayo, magiging mas masaya po kayo lalo. Sir Harry, pasensya na kayo dito kay Ani ha. Tama naman siya. Sabi sa'yo, Mami. Anak, napakabata mo pa ha, hindi mo pa dapat nasasabi yung mga ganyan. Siguro naman kung maghahanap tayo ng bagong mamahalin, hindi na magagalit ang mga partner natin na tahimik na. Sa palagay ko, magiging masaya sila pag masaya na rin tayo. O diba, Mami? Tama po ako? Anak, doon ka muna. Upo ka sa lilim, ayusin mo yung mga dala nating pagkain. Mag-uusap lang kami ng Tito Harry mo. Yay! Anong yehey? Po? Yay po kasi kakain na po tayo mamaya. O sige anak, ayusin mo na yung mga pagkain. Sige po. Nakakatuwa talaga tong si Ani. Pasensya ka na sa anak ko ha. Ano bang pasensya? Natutuwa nga ako sa kanya eh. Pasensya na sa mga sinasabi niya. Kahit na ang bata pa niya, medyo matatas talaga magsalita. Sa totoo lang, madalas nagugulat ako kasi ang dami niyang gustong sabihin. Matalino kasi ang mami niya. Baka sa daddy niya naman na, matalino ang asawa ko eh. Di mas lalo. Kaya pala siya ganyan kasi namana sa inyong dalawa. Salamat. Para saan? Sa pag-iintindi kay Ani. May point naman talaga siya eh. Siguro nga. Anong tingin mo sa sinabi niya? Sa palagay mo din ba matutuwa ang asawa mo kung maghahanap ka na ng bago mong makakapartner? Siguro. Matagal na din naman, kaya siguro okay na sa kanya. May nagugustuhan ka na ba? Ngayon ko lang naisip yung sinabi ni Ani, kaya wala pa akong nagugustuhan talaga. Yun kung may magustuhan man ako. Sa bagay. Ikaw? Meron na. Matagal ko na rin siyang gusto kaso naiilang pa ako magsabi. Aba, sabihin mo na baka maunahan ka pa. Tama ka. Pwede ba kitang ligawan? Ha? Mami! Umuo ka na! Papa Dudut, kahit na hindi po ako nakatingin ay nakikinig po ako sa usapan nila Mami at Tito Harry at dinig na dinig ko noong tanungin ni Tito Harry si Mami. Hindi po kaagad nagpaligaw si Mami kay Tito Harry. Masyado raw mabilis para pumayag siya kaagad. Pag-iisipan daw muna niya ang lahat at pumayag naman si Tito Harry at willing naman daw siyang maghintay. Masaya na daw siya na nasabi niya ang gusto niyang sabihin. Pero kahit na ganun po ay hindi naman nagbago sa amin si Tito Harry.
pareho pa din ang treatment niya sa amin ni Mami Papa Dudut. Hindi din kinulit ni Tito Harry si Mami. Hinayaan niya lamang na makapag-isip po ito. Sinabi niya din na kahit anuman ang isagot ni Mami ay handa siyang tanggapin. Nangako rin si Tito Harry na kung sakaling hindi pumabor sa kanya ang desisyon ni Mami ay hindi magbabago ang pagtingin niya sa amin. Kaya lalo ko siyang minahal. Tumuloy ang mga buhay namin at patuloy pa rin sa pagpasok sa trabaho si Mami. Tapos ay dumarating na nga yung time na palagi na din po kaming sabay-sabay na dumadalaw kina Daddy at Tita Minda. 2 beses sa isang buwan kaming dumalaw sa sementeryo at katulong na din po namin si Tito Harry sa paglilinis ng mga nicho. Matapos makapag-isip-isip ni Mami ay pumayag na rin siyang ligawan ni Tito. Makalipas nga ang 3 buwan ng panliligaw ay sinagot na ni Mami sa wakas si Tito Harry, Papa Dudut. Mahal pa din namin ni Mami si Daddy at ganoon din naman si Tito Harry kay Tita Minda. Pero masaya na din sa pagmamahalan nila sina Mami at Tito Harry. Ako naman po ay hindi naiinggit tuwing nakakakita ako ng mga kakilala na kasama ang papa nila. Dahil may daddy na ulit ako na nakakasama ko na sa mga okasyon at selebrasyon sa eskwelahan man o sa pamilya. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng kwento ni Mami at Tito Harry. Forever fan po ako ng Barangay Love Stories sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Annie. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever